Malaki-laki ang pagbabago sa team ng Ginebra at 3 players na pwedeng maging key players sa bawat game ang naidagdag sa rotation ni Coach Tim Cone, kasabay naman ng paglipat ng isa sa kanyang main man sa loob ng paint na si Christian Standhardinger, at hamon nga rin ito kay Coach Tim Cone. Kailangan niyang pagganahin ang mga bagong players niya para maglaro sa kanyang sistema sa lalong madaling panahon dahil malapit na nga rin ang umpisa ng PBA. Masusubukan ngayon ang Ginebra na walang Christian Standhardinger, at ayon nga kay Coach Tim Cone, yung tools para manalo ay nasa bagong team ng Ginebra, pero marami pa silang kailangan na ayusin. Naiintindihan natin si Coach Tim Cone, bagong set ng mga players ang hawak niya ngayon at mag-a-adjust nga ito sa kanyang sistema. Titignan kung paano niya mailalabas ang tunay na potential o lakas ng kanyang team sa laro. Solid number ang naibibigay ni Christian Standhardinger sa team ng Barangay Ginebra sa rebound, opensa sa loob ng paint at depensa nga rin sa shaded area. Ngayon gagamitin ni Coach Tim Cone ang kanyang mga bagong players para punan ang stats ni Sistan sa Barangay Ginebra. Ay sa ako ngayon, mas bata ang nakikita ng marami, napapalit nga sa pwesto ni Christian Standhardinger at combo sila ni Japet Aguilar sa 4 at 5 position, kung hindi naman kaya ay palitan sa rotation. Meron pa namang Jimmy Malonzo ang Ginebra, isa nga rin sa tumutulong sa shaded area, mapa-opensa o depensa. Makikita natin sa laro ang mga adjustment sa sistema ni Coach Tim Cone at malapit na nga rin na magsimula ang mga laro sa PBA. Malakas-lakas naman ngayon ang team ng SMB dahil na rin sa nandyan pa rin si Junmar Fajardo, ang dominant big sa PBA, at maging sa gilas nga rin malaking tulong ang naibibigay ni Junmar sa loob ng paint. Isang solid big sa shaded area, makakasama niya ang 6'8" na import ng SMB at may height na naman ang SMB, maging ang kanilang import isang power forward mula sa Lithuania. Ang latest na champion ng PBA naman, ang team ng Meralco Bolts, ay merong Alin Durham kasama nina Almazan, Norbert Torres at Brandon Bates sa loob ng paint. Maganda-ganda rin ang rotation ng mga bigs ng Meralco Bolts na makakatulungan naman itong si Cliff Hodge. Malakas-lakas naman ang import ng Tok and Tex at bata pa ito na nasa 24 pa lamang, nakapaglaro na sa NBA noong 2022-2023 season sa team ng Rockets. May height na 6'7" at naglalaro sa forward, kahit alin sa 3 at 4 na pwesto kayang-kaya niya. Ito ang kanyang natural na pwesto. Mas malalakas ang mga import na nakukuha ng Meralco, Tok and Tex, SMB at Ginebra dahil na rin sa may budget ang mga owners ng mga teams na ito, pero pagdating naman sa gilas ay nagkakaisa sila at bigay todo nga rin ang kanilang suporta sa mga players. Ang rain or shine naman ay merong Aaron Fuller at mukhang mauuwi na naman sa mga lokal na kasama nila ang takbo ng laro ng season at conference na ito ng PBA. Yun nga lang, hindi maiiwasan na posible pa rin na mangyari ang mga unexpected na pangyayari. Ibang teams naman ang magkakampyon maliban sa kilalang Big 4 teams ng PBA, ang Meralco, SMB, Tok and Tex at Barangay Ginebra, dahil may palag rin ang Magnolia, Rain or Shine at iba pang teams sa paparating na season at conference ng PBA. Handa na nga rin itong si Christian Standhardinger sa bagong kabanata ng kanyang karera dito sa PBA. Maganda ang stats ni Sistan sa team ng Ginebra, kaya marami nga rin ang nagulat noong na-trade siya papunta sa team ng Terraferma Jeep. Pero ayon naman kay Sistan, ganyan talaga ang pagiging isang pro basketball player. Merong trade na nangyayari at halos lahat nga ng mga players ay dumaraan sa ganitong proseso. Sistan ngayon ang inaasahan natin na magiging main center ng Jeep, kasama itong si Carino. Silang dalawa ang pinakamatangkad sa lineup ng Jeep. Ang import naman nila ay isang 6'6" na si Brandon Edwards, huling naglaro sa isang liga sa Europa at siya ang makakatulungan ng mga locals ng Terraferma Jeep. Maganda ang naging stint ni Justin Brownie sa IBL. Tagumpay sila at nakuha nila ang championship title sa IBL bago nga ang laro niya sa PBA. Bilang import ng Ginebra, ibang klase ang sipag ni JB at talagang walang hinto sa paglalaro ng basketball. Mapagilas, Pilita Jaya player at ngayon naman PBA player para sa team ng Ginebra. Magpapalitan na nga rin sina Justin Brownlee at Boatwright bilang naturalized player ng Gilas dahil kailangan na masanay na rin si Boatwright sa takbo ng laro ng Gilas. Kapag lamang ang Gilas sa team matchup, isang itong pagkakataon para gamitin si Boatwright para masanay na siya sa Gilas plays at maging sa kanyang mga kakampi, at asahan natin na kapag malakas ang kalaban, balik tayo kay Justin Brownlee. Gusto natin ang height ni Boatwright dahil makakatulong nga rin ito sa loob ng paint at nadidihado talaga ang Gilas kapag tinamaan ng hindi inaasahan na mga injury ang bigs natin. Maging itong si AG Edo na nga rin ay madalas na on and off ang injury at minamalas tayo ng konti dahil natataon nga sa laro ng Gilas ang kanyang injury. Pero sa susunod na laro ng Gilas ay mataon naman sana na nasa 100% na si AG Edo, lalong-lalo na nga sa paparating na laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand sa FIBA Asia Cup qualifiers.